ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang nakaranas ng pang-aasar, lalo na noong high school. Ngunit mahalaga na tandaan natin na malaki ang pagkakaiba ng asaran at pambubuli na maaaring makasira ng pagkatao. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang mabuli noong kabataan mo? Dear Papa Dudut, ako po si Matthew, 25 years old na sa ngayon, pero habang sinusulat ko po itong kwento ko para ipadala sa programa ninyo, ay hindi ko po maiwasang manginig ang mga kamay ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga nakakalimutan ang mga nangyari sa akin, lalo na noong kabataan ko. Hindi po biro yung mga pinagdaanan ko at kahit na matagal na ang mga yon, nararamdaman ko pa rin ang galit at sakit sa tuwing naiisip ko. Madalas po kasi akong mabuli noong mga bata pa ako. At ang mga dahilan ay karaniwang nakikita sa aking physical na itsura. Nakasalamin po ako, payat, may pagka malamya kung kumilos, awkward at hindi po ako yung tipong palakaibigan. Isa pa ay hindi po ako madaldal at hindi rin ako mahilig makisalamuha. Kaya po madalas ang mga tao na nagsasabi na hindi daw ako approachable at totoo po yun. Noong high school po ay nahihirapan akong makahanap ng mga kaibigan na maiintindihan yung personality ko. Kaya po sa halip na ma-enjoy ko yung high school years ko, mas madalas po akong maging target ng pambubuli. Sa totoo lang Papa Dudut ay parang hindi ko pa rin talaga kayang mag-move on sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon. Kapag naiisip ko yon ay parang hindi ko na rin maintindihan ang mga emosyon ko. Galit, sakit at sama ng loob na hindi ko na mabura-bura tuwing nagpa-flashback. Yung mga nangyari sa akin noong high school. Naranasan ko po yung mga bagay na parang hindi ko na kayang ipaliwanag. Yung pinagtatawanan ka, pinahiya, minura at pinagsalitaan ng masasakit. Minsan nga po pakiramdam ko na parang isa akong clown sa mga mata nila. Parang bawat araw ko sa eskwelahan ay naging isang palabas ng mga pangungutya. Hindi ko po malilimutan yung pakiramdam na parang wala kang kwentang tao. Hanggang ngayon ay sinusumpa ko na hindi ko talaga dadaluhan ang high school reunion namin. Sigurado po akong maraming mga kabarangay natin ang may mga masayang alaala sa kanilang high school days at masaya naman po ako para sa kanila. Pero sa totoo lang ang naging karanasan ko po ay malaking kabaligtaran. Isa po sa mga hindi ko malilimutang tao noong senior high school ako ay si Leo. Siya po yung tinaguriang campus crush ko noong mga panahon na yon. At halos lahat po ng mga estudyante sa school ay kilala siya. Pero para po sa akin siyang naging personifikasyon ng kayabangan. Kung iisipin mo ay parang lahat ng galit at dalawang pinakamalaking bagyo sa Pilipinas, yung bagyong Odette at Yolanda ay nasa iisang tao na. Sobrang lakas ng hangin at talagang nakakabasag ng araw. Tuwing makikita ko po siya ay nai-stress ako at nawawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Si Leo po ang tinutukoy ko dito, ang lalaking walang ginawa kundi ang asarin ako, and not in a good way, Papa Dudut. Hi nerd! Mukhang bago eyeglasses natin ngayon ah. Patingin nga ako.
Uy, ibalik mo yan! Muntik ako masuka sa pagkahilo ah. Grabe naman to. Sumakit ulo ko sa salamin mo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na suotin mo yan? Nice, tumatapang ka na ata ngayon ah. Basagin ko kaya tong salamin mo. Gusto mo? Wag! Hindi ako nakakakita pag wala niyan. Ano kaya kung lagyan ko ng konting bangas? Gasgasan ko lang ng konti. Konti lang naman eh. Ano sa palagay mo, nerd? Leo, parang awa mo na. Talagang kailangan ko yan. Ibalik mo na yan sa akin. Guluhin mo na lahat, wag lang yung eyeglasses ko. Sabi mo eh. Ano yan, ha? Uy, math notebook ko yan. Nandyan lahat ng importanteng notes at homework ko. Ang OA mo naman. Mag-relax ka nga. Titignan ko lang naman tong notebook mo eh. Ano kayang pwede kong gawin dito? Leo, ibalik mo na sa akin glasses at notebook ko, please. Oo, babalik ko rin tong mga to sa'yo. Pero bibigyan muna kita ng souvenir. Isang remembrance na hindi mo makakalimutan. Oh, yan na yung notebook mo. Kunin mo na rin tong salamin mo. Sobrang taas ng grado nito. Alam mo, mabuti pa kumuha ka ng PWD ID. Siguradong bibigyan ka nila. Parang mabubulag ka na eh. Yung notes ko. Tignan mo tong ginawa mo. Isusulat ko na naman lahat ng nakalagay dito sa pinunit mo. Tapos, yung eyeglasses ko. Ang dami ng gas-gas. Hoy nerd, nagre-reklamo ka? Hindi, pero kasi… Yan, mabuti yung ganyan. Uy, 15 minutes na lang pala, magla-lunch na. Ha? Bingi ka ba? Sabi ko magla-lunch na. Akin na allowance mo. Bibili ako ng yosi at kwek-kwek. Pero ito na lang yung natitirang pera ko, Leo. Allowance ko na to ng 1 linggo. Hoy nerd, ibibigay mo ba sa akin o hindi? Naiinip na ako ha. Leo, baka pwede naman natin pag-usapan to. Ikaw pinaiinit mo yung ulo ko eh. Akin na nga yung bag mo. Tignan nga natin. Saan ba yung mga ano rito? Sa wallet mo. Uy! Bingo! Jackpot ako rito. Dami mong pera, nerd ah. Tiba-tiba na naman ako nito. Hoy, ba't ang dami mong pera? Magnanakaw ka no? Nag-out of town sina Mami at Daddy. Good for 1 week na yan. Parang awa mo na, Leo. Wag yung allowance ko. Umalis sila tapos iniwanan ka lang ng allowance. Cute mo naman. Pabili ka na rin ng diaper at gatas sa mga magulang mo pagbalik nila. Napakawala mong kwenta. Leo, yung allowance ko. Please, ibalik mo na lang sa akin. Alam mo, dami mo sinasabi, kanina pa ako naaasar sa'yo ha. Aray ko! Ang sakit, Leo! Yung pa ako! Parang awa mo na! Alam mo, tanggi ka ng tanggi, kanina pa ako napipikon sa'yo eh. Ito tatandaan mo, nerd ha. Makinig kang mabuti. Gagawin kitang alila hanggang makagraduate tayo ng high school. At pag sinuwerte ako at pareho tayo ng college na papasukan, pinapangako ko sa'yo na gagawin din kitang alila doon. Naiintindihan mo? Oo na. Nagmamakaawa ako. Huwag mo nang tapakan yung pa ako, please. Buti yung ganyan, nagkakaintindihan tayo. Hindi ka naman pala bobo. Ikaw naman kasi, pinapahirapan mo pa ako. Ano bang kailangan kong gawin para lubayan mo ko? Paano kung sabihin kong wala? Leo, sige na naman oh. Huling taon na natin sa high school. Baka pwede namang magkabati na tayo. Magkabati sinasabi mo dyan? Napaka-corny mo naman. Bakit naman kita lulubayan kung nakukuha ko lahat ng gusto ko tuwing nilalapitan kita? Huwag kang antang ha. Salamat dito sa pera ha. Nga pala, hanapin mo na lang sa CR ng babae yung tumbler mo. Hindi ko po makakalimutan na pagkatapos kunin ni Leo yung allowance ko ay nakiusap ako sa kantin ng school kung pwedeng ilista na lang muna yung lunch na bibilhin ko. Tapos ay babayaran ko na lamang sila pag nakauwi na sina Mommy at Daddy. Maaring hindi siya big deal para sa karamihan pero ang bigat ng pakiramdam ko nang gawin ko yon. Parang wala na akong ibang choice kundi ang manghingi ng awa dahil wala akong sapat na pera. Wala po akong sinabihan tungkol sa pambubuli na naranasan ko kay Leo. Siguro dahil sa takot na baka lalo pa akong gawing biro o pagtawanan. Yung tingin ko po sa mga tao sa school ko ay parang mga bully na rin sila. At kasama na doon
Yung mga hindi gumagalaw o walang ginagawa para pigilan yung mga nakikita nila na pambubuli. Para po sa akin, yung mga nananahimik lang at tinitignan yung mga nabubuli ay kasing sama din ng mga nambubuli. Kaya po tahimik na lamang akong nagtiis dahil wala rin naman akong nakitang makakatulong sa akin. Pakiramdam ko po sa eskwelahang yon nagsimula ang depression at anxiety ko. Habang tumatagal ay nararamdaman ko na parang may bigat na bumabalot sa akin. Wala na ako ibang iniisip na mga panahong yon kundi ang makagraduate at makaalis sa lugar na yon. Yun lang po ang naging goal ko. At yun lang po ang pinangahawakan ko para magpatuloy. Ubos na ang pasensya ko para sa paaralang yon at sa mga tao doon. At para bang nauubos na lahat ng lakas ko. Hindi ko po alam kung paano ko pa natitiis lahat ng yon pero somehow ay natiis ko. Bawat araw parang isang malaking pasakit na lamang ang magising at pumasok sa school na yon. Isang araw ay hindi ko po makakalimutan. Final grading period na yon at sobrang importante ng grading period na yon kasi dito po nakasalalay kung makakagraduate ka o hindi. At sa grading period na yon ay may project po ako sa science na sobrang pinaghirapan at pinagpuyatan ko. Isang model ng solar system. Pinagtuunan ko po ng oras at lakas yon. Kasi alam ko pong malaking bahagi ng final grade ko yon papadudot. Pero noong nag-break time po kami ay iniwan ko yung project ko sa ilalim ng armchair ko at naisip ko po siguro na safe na nandun yun. Pero pagbalik ko, after 10 minutes galing ng kantin ay laking gulat ko. Nasira-sira na yung project ko. Nagkalat na sa sahig lahat ng planets ng solar system ko. Walang awa talagang sinira lahat ng pinaghirapan ko. At syempre iisang tao lang po ang pwedeng gumawa ng ganon. Si Leo. Hindi ko na po nakayanan at naramdaman ko na talaga na nasagad na ang pasensya ko. Nung hinanap ko si Leo nakita ko siya at nagtatago sa likuran ng school na nagyoyosi. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na yon at dali-dali ko siyang sinugod at kinumpronta papadudot. Leo! Wow, nerd! Nakakapagsalita ka na pala ngayon? Alam kong ikaw ang sumira ng project ko. Hoy, ikaw magdaan-daan ka sa pagbibintang mo ha. Pag di ako nakapagpigil sa'yo, sasapak-sapakin ko yung mukha mo. 3 gabi kong pinaghirapan yun, Leo. Tapos sisirain mo lang? Ang laki ng impact sa final grade natin ng project na yun. Ang dami mo sinasabi, may preba ka ba? Sawang-sawa, tapos na ako sa pang-aapi mo sa akin. Hindi ako makakapayag na sirain mo pa ang pagkakataon ko na makaalis sa malaimpyernong paaralan na to. Hindi ako makakapayag na bumagsak ako sa isang subject at hindi ako makagraduate dahil lang sa sinira mo ang project ko. Wow, ang haba nun ah! Congratulations, nerd ah! New achievement unlocked yan! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Leo. Mas lalong hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Eto ah, makinig ka sa sasabihin ko. Sige, ipagpalagay na natin na ako nga ang sumira sa project mo. Ang tanong, may ebidensya ka ba? Paano mo mapapatunayan na ako nga yung sumira? Sasamaan mo ako kay ma'am. Sasabihin mo sa kanya na ikaw mismo ang sumira ng project ko. Huy, ano ba? Huwag mo nga ako hilahin. Hindi ako sasama sa'yo. Sasamaan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Bitawan mo ako, isa. Aminin mo na kay ma'am yung ginawa mong pagsira sa project ko. Hoy Matthew, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha. Wala nang ibang makakagawa nun sa project ko, Leo. Sabi ko nang bitawan mo ako eh. Yan tuloy. Nasapak ka sa mukha. Sumusobra ka na. Wala akong ginawang masama sa'yo para tatuin mo ako ng ganito. Masyado ka naman maramdamin. Hindi naman malakas yung sapak ko sa'yo ah. Ginawa ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, Leo. Hindi pa ba sapat yun ha? Bakit ang init-init ng dugo mo sa akin? Masyado ka kasing lampa. Napaka-weirdo mo. Loser ka pa. Bading. Alam mo, sa totoo lang, mas gugustuhin ko na lang na maging bading kaysa maging lalaki na tulad mo. Ah, talaga ba? Mas gugustuhin mo na maging bakla ka na lang? Ha? Gusto mo maging bakla? Gigigil ako sa'yo. Suntukin ko yung mukha mo eh. Sige!
Suntukin mo ako! Bugbugin mo na ako hanggang sa mawalan ako ng malay! Sagarin mo na! Di na! Di ko na kailangan gawin yon. Bakit pa? Baka hindi pa ako makagraduate ng dahil sa'yo. Eto lang talaga, ipagdasal mo na hindi tayo magkapareho ng college na papasukan. Anak nang ubos na yung yosi ko. Hoy nerd, pahing pera. Kung nag-aagawa mo akong utos-utusan dati, ibahin mo na ang sitwasyon ngayon. Kasi hindi na ako natatakot sa'yo. Wala nang mas lalala pa sa ginawa mo sa project ko. Alam mo ba na posibleng hindi ako makagraduate ng dahil sa ginawa mo? Sige na, bigyan mo na akong pera. Gusto mo lang naman na sabihin ko kay ma'am yung totoo, di ba? Oo, yun lang. Okay, pumapayag na ako. Seryoso ka? Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Bigyan mo ako ng pera pambili ng 2 kahan ng yosi. Pero 2 days na allowance ko na yun ah. Ah, ayaw mo? O di bahala ka. Wala na tayong dapat pag-usapan dito. Sandali lang. Nag-aantay ako ng sagot mo, dali. Mainipin akong tao, di ba halata? Ano na? Sige na. Hindi na aabot ng deadline kung aayusin ko pa yung project ko na sinira mo. Oo na. Pumapayag na ako. Oh, ayun na ang pera mo. Ngayon, aaminin mo na ba kay ma'am yung ginawa mo sa project ko? Aaminin ko ba? Pag-iisipan ko muna. Nangako ka, Leo! Uy! Sabihin mo kay ma'am na ikaw ang sumira ng project ko! Bitiwan mo ako! Ang kapal na mukha mong hawakan ako? Subukan mong gawin sa akin ulit yon. Sisiguraduhin ko sa'yo na babasagin ko na yung mukha mo! Noong araw na yon, Papa Dudut, ay kinausap ko na lamang ang teacher namin at humingi ng extension para sa deadline ng project namin. At sa kabutihang palad ay pumayag siya. Inayos ko na lamang yung project ko na sinira ni Leo. Alam ko na wala akong konkretong ebidensya pero sa mga salita at kilos ni Leo ay malinaw na siya ang may gawa ng lahat ng yon. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha niya at nakikita ko kung paano siya nakangiti habang pinagtatawanan ng ginawa niyang pagkasira sa project ko. Sa totoo lang, matagal na akong pinahihirapan ni Leo. Wala nang araw na hindi ako umiiyak ng patago dahil sa mga pambubuli niya. Nandyan siya araw-araw, tinutokso at binubulyaw ako sa harapan ng ibang tao. Palaging pinaparamdam sa akin ni Leo na kinakamuhian niya ako. At wala akong matandaan kahit na isang bagay na ginawa ko sa kanya para maltratuhin niya ako ng ganon katindi. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas nakagraduate din kami ng high school. Nang mga panahong yon ay naiisip ko na lamang na sa wakas ay matatapos na rin lahat ng hirap na pinagdadaanan ko sa school na yon. Gaya nga ng sinabi ko dati ay hindi na ako nag-abala na mag-attend ng graduation. Nanatili ako sa bahay at nag-relax, nanood ng paborito kong movies. Inisip ko na lamang na mas mabuti na yon para sa akin, dinahilan ko kay mommy at daddy na may sakit ako ng mga panahong yon. Sa kabutihang palad ay pumayag sila at naintindihan naman nila ako nang maayos kong ipaliwanag na wala na akong obligasyon sa eskwelahan at pwede ko namang kunin ang diploma at school records ko 1 linggo pagkatapos ng graduation. Hindi ko pinagsisihan na hindi ako dumalo sa graduation. Siguro marami sa ating mga kabarangay ang iisipin na sayang naman. O dapat dumalo na ako kasi last day na yon. Pero hindi. Hindi ko talaga pinagsisihan ang ginawa kong yon. Para sa akin ay yun na rin ang pinakamagandang desisyon. Ang hindi makadalo sa graduation ay ang paraan ko ng pagpapakita sa lahat ng nasa school na wala silang halaga para sa akin. Ayoko maging bahagi ng isang lugar na puno ng kaplastikan, puno ng galit at puot. Kaya't pinili kong huwag makisama at kung mararanasan nyo lang ang mga pinagdaanan ko noon, maintindihan ninyo kung saan ako nanggagaling, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ng ilang buwan at dumating na ang oras na kailangan ko nang mag-enroll sa kolehiyo. Malapit na ang pagsisimula ng isang bagong kabanata ng buhay ko. At sa kabila ng excitement ay may mga desisyon akong kailangang pag-isipan ng mabuti. Napagtanto ko na mas mabuti kung dito na lamang ako sa probinsya.
May sarili kaming bahay dito at mas mababa ang magiging gastos ko. Wala na kaming babayarang upa at mas makakatipid pa. Bukod pa doon ay parang mas komportable at masaya akong manatili sa lugar kung saan ako lumaki. Naiintindihan naman ng mga magulang ko ang desisyon ko at nirespeto nila ito. Ramdam ko ang kanilang suporta at pagmamahal, kaya't mas naging magaan ang kalooban ko. Sa isip ko ay sigurado akong si Leo ay magka-college sa ibang lugar. Karamihan kasi sa mga naninirahan sa probinsya namin, lalo na ang mga magsisimula na sa kolehiyo ay lumuluwas papunta ng syudad para mag-aral. Kaya't iniisip ko na doon din siya maghahasik ng kanyang lagim. Kaya naman mas pinili kong manatili sa probinsya at naramdaman ko na magiging okay ako sa desisyon ko. Nag-enroll ako sa kursong Bachelor of Arts in Journalism at mahilig kasi akong magsulat. Ang pagsusulat na naging outlet ko para mailabas sa mga saloobin ko at magsimula ng panibagong paglalakbay. Ito ang naging escape ko mula sa mga ingay at gulo ng mundo. Kaya't walang alinlangan, ito ang pinili kong kurso. Laking excitement ko nang dumating ang araw ng pasukan, Papa Dudut. Para sa akin ay parang isang malaking hakbang patungo sa bagong buhay yon. Isang pagkakataon na makapagsimula sa isang paaralan na puno ng bagong tao. At higit sa lahat ay wala nang manghuhusga at mga api sa akin sa bago kong eskwelahan. Nagsimula na nga ang unang araw ko sa kolehiyo at nag-ikot-ikot ako sa buong campus at pinag-aralan ng mga classrooms ng mga subjects na kinuha ko. Ang saya sa pakiramdam na parang isang bagong simula na naman ito sa buhay ko. Wala na ako sa high school at sa wakas ako na mismo ang maghuhubog ng aking landas. Pero hindi ko po inaasahan na ang saya ko noong una ay mabilis ding mapapalitan ng takot at kaba. Habang nag-iikot ako sa campus ay nakita ko ang isang taong matagal ko nang iniiwasan. Uy! Nerd! Ba't nandito ka? Leo? Anong ginagawa mo dito? Dito ako mag-aaral, bakit? Di ba obvious? Para ka naman tatanga-tanga. Nasa college ka nang, slow mo pa. Ano ba yung utak mo? Leo, please. Ayoko ng gulo. Teka, saan ka pupunta? Dito ka lang. Di pa nga tayo nakakapag-bonding eh. Leo, nananahimik na ako. Gusto ko nang kalimutan lahat ng nangyari nung high school. Eh paano yan, nerd? Ayoko pang manahimik eh. Mukhang nanginginig yung kamay mo, nerd ah. Ha? Wakan ko nga. Lamig ah. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo kamay ko. Leo, aray ko. Please, nasasaktan ako. Aray! Alam mo, napakaganda ng araw na to. Bakit? Kasi napakaswerte ko. Pareho tayo ng college na papasukan. Paano ba yan, nerd? Hawak na naman kita sa liig. Hindi na ako makakapayag na api-apiin mo pa ako. Bakit? May magagawa ka ba? Kung yung dating Matthew hindi ka nagawang isumbong sa mga teacher at sa principal, pues ngayon, ibahin mo na ako. Passionate ako sa kursong kinuha ko at hindi ako makakapayag na isang katulad mo ang sisira sa college life ko. At hindi na rin ako magdadalawang isip na isumbong ka sa mga magulang ko. Sumbongero ka pala eh. Walang masama sa pagsusumbong, Leo. Alam mo, kung tutusin, dapat matagal na kitang isinuplong eh. Pero hindi ko nagawa yun kasi akala ko dati isang sign of weakness at ikakasira ng pride ko kapag nagsumbong ako. Pero hindi. Nagkamali ako. Napagtanto ko na hindi kabawasan sa pagkatao ko ang pagsusumbong. Lalo na sa mga taong katulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan ako. Pinagsasabi mo. Eh kanina nga nanginginig yung kamay mo, ang lamig-lamig pa nung hinawakan ko. Pero alam mo, nerd, pansin ko lang mas naging OA ka na ngayon. Hindi na ako magpapa-apekto sa'yo, Leo. Hindi na ako magpapadala sa mga laro mo. Anong laro sinasabi mo? Para kang tanga. Hoy, alam mo kung anong kaya kong gawin. Huwag mo akong susubukan. Alam ko rin kung gaano ka kababaw. Yung pang-api mo sa akin,
Yun na lang ang paraan mo para magmukhang malakas ka sa mata ng ibang tao. Pero deep inside, duwag ka. Alam kong may mga insecurities kang tinatago kaya ka nagkakaganyan. Anong alam mo may tinatago ako? Pero sasabi mo dyan. Hoy, may alam ka? Ano alam mo? Bakit? May kailangan ba ako malaman, ha? Hoy, itikom mo yung bunganga mo ha. Kundi palulunukin kita ng bato. Sige, subukan mo. Subukan mong gawin sa akin yan. At sinisiguro ko at pinapangako ko sa'yo na hindi ka magtatagal ng 1 week sa college. Ang lakas ng loob mo na pagbantaan ako. Hoy, isa kang malaking buwisit sa buhay ko. Yung ka lang sa akin. Wala kang magagawang iba. Di mo ko kayang kantiin. Buwisit ka rin sa buhay ko. Umalis ka na. Sige, magtapang-tapangan ka ngayon. Pagbibigyan kita. Pero hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisirain ko yung buhay mo dito. Hindi mo na ako matatakot. Simula sa araw na to, lalabanan na kita. Tandaan mo yan. Medyo kinabahan ako noong kinumpronta ko si Leo Papadudut. Pero sobra akong proud sa sarili ko na nagawa ko yon. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob para harapin ang taong nang bubuli sa akin. Dito ko rin po napagtanto kung gaano kahalaga ang magsalita at magsumbong sa isang adult. Lalo na kung may nang bubuli sa iyo. Isa ito sa mga bagay na hindi ko nagawa noong high school kasi akala ko ay hindi ako matutulungan ng mga tao sa paligid ko at baka mawalan ako ng dignidad sa pagsusumbong. Pero mali ako. Sobrang mali, Papa Dudut. Habang tumatagal ay napansin ko na may mga tao pala sa paligid ko na handang tumulong at ang unang hakbang para matigil ang cycle ng bullying ay ang magsumbong. Kaya kung may mga kabarangay tayo dyan na nakakaranas ng bullying ay please lang, nakikiusap ako. Magsumbong kayo sa isang mapagkakatiwalaang adult. Doon lang matatapos ang cycle ng pambubuli. Huwag mong hayaang maging normal ang pang-aapi nila sa iyo. Sa buong 4 years ko sa college, maniwala kayo. Hinding-hindi na ako ginulo ni Leo. Siguro'y natakot siya sa pagbabanta ko na isusumbong ko siya kung hindi niya ako titigilan. Nagsumbong din ako sa isang teacher tungkol sa pambubuli na ginawa sa akin ni Leo noong high school. At sa tingin ko ay nalaman din ni Leo ang ginawa kong pagsusumbong sa kanya. At sa wakas ay naging tahimik na rin ang college life ko. Pero hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na mag-drop out si Leo sa college noong second year college ako. Ang chismis na kumalat ay namatay daw sa isang car accident ang nanay at tatay niya at may ipinamana raw sa kanya na negosyo kaya't hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi ko na pinansin ang ibang detalye ng chismis na yon kasi kahit na naging malupit si Leo sa akin, nalungkot pa rin ako na nawalan siya ng mga magulang. Ilang taon nang lumipas at nakapagtapos din ako ng kolehiyo. Sobrang saya ko, Papa Dudut, at nasabi ko sa sarili ko na this is it, magiging ganap na adult na ako. Super proud sina Mommy at Daddy nang umakyat sila sa stage habang tinatanggap ko ang college diploma ko. Napagtanto ko rin na eto na yung tamang pagkakataon para lumuwas ako ng syudad at iwanan ang maliit na probinsya para tuparin ang mga pangarap ko. Pero naisip ko na deserve ko rin na mag-relax at mag-unwind bago ko simulan ang paghahanap ng trabaho. Kaya naman nag-decide akong pumunta sa isang maliit na resort na 30 minutes lang ang layo mula sa bahay namin. Parang solo travel pero local version. Nag-reserve ako ng room for 2 nights, magandang resort base doon sa pictures na nakikita ko online. Malinis ito, tapos may pool at room service pa. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay dito ko pala haharaping muli ang isang pagsubok na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ano bang klaseng resort to?
Hindi man lang inayos yung room ko. Lagpas na sa check-in time Sir, pasensya na po talaga kayo sa abala. Kulang po kasi kami sa staff ngayon Tsaka… Leo? Nerd? Anong ginagawa mo dito? Ito na ba yung business na ipinamana sa'yo ng parents mo? Bakit mo na itanong? Tsaka paano mo nalaman yan? Isa ka rin ba sa mga tao sa school na pinagchismisan ako nung namatay yung mga magulang ko? Hindi. Narinig ko lang yung balitang yan galing sa mga classmates mo. Pero hindi kita pinagchismisan. Nga pala, I'm so sorry for your loss. Alam ko hindi naging maganda ang past natin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo pa rin deserve yung nangyari sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa at pakikiramay mo. Leo naman, matagal na panahon na ang nakalipas. Sa palagay ko, oras na rin para kalimutan natin lahat na nangyari. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mong pagsusumbong sa akin dun sa isang professor natin nung college? Hayop ka. Muntik na ako mapahamak dun Ginawa ko lang naman yun kasi ayoko na nasaktan mo pa ako. Leo, please, ibaon na natin sa limot lahat ng mga nangyari. Ibaon sa limot? Napaka-corny mo talaga. Tanga! Umaasa ka sa wala. Ikaw tong may ginawang mali sa akin tapos ngayon gusto mo kalimutan ko na lang yung ginawa mong pagsusumbong? Ano ako, hilo? Gusto mo ba na isa-isahin ko yung ginawa mong pang-api sa akin? Ang kapal na mukha mo para palabasin na ikaw yung biktima. Ako yung inapi at tinapaktapakan mo ng ilang taon, Leo. Ako tong nagkaroon ng anxiety at depression nang dahil sa lahat ng kawalangian na ginawa mo sa akin. Tapos ngayon, gusto mong palabasin na ikaw tong ginawan ko ng masama? Ibang klase ka rin So ano to? Pumunta ka rito para sumbatan ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo? Ano? Pambihira. Hindi ko nga alam na ikaw pala ang may-ari ng resort na to O ngayon alam mo na ako may-ari nitong resort. Kumusta Matthew? Ano yung pakiramdam na nakapagtapos ka nga ng pag-aaral pero mas mataas pa rin yung narating ko sa'yo? Paano mo naman nalaman na nakapagtapos na ako ng pag-aaral? Ini-stalk mo ba yung social media account ko? Ang kapal na mukha mo. Lakas din ang tama mo talaga no? Marami akong kakilala sa school na yun. Alam mo, walang magandang patutunguhan tong usapan na to Kung hindi ako welcome sa resort mo, maghanap na lang ako ng iba kong tutuluyan. Sige na. Hoy lang pa! Teka, diyan ka lang! Bakit? Nabayaran mo na yung booking mo rito. Baka mamaya bigyan mo kami ng negative na review sa site namin Hindi ako ganong klaseng tao, Leo. Wala akong tiwala sa pagmumukha mong yan. Balak mo ba talagang insultuhin ako ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ako ng pasensya sa'yo? Hinahanda na ng staff namin yung kwarto mo. Antayin mo na, hindi magtatagal yun. Pero kung aapi-apiin mo lang ako dito hanggang sa mag-checkout ako, wag na lang. Maghahanap na lang ako ng ibang resort na matutuluyan. Hoy, nerd, makinig ka. Kung uupakan man kita, hindi ko gagawin yun sa sarili kong resort. Ano ako, tanga? Huwag mo ako ipares sa'yo. Ayokong mareklamo ng mga tao dito dahil lang nakita nila na inaapi ko yung isang tangang katulad mo. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala kulang ka sa tao. Walang gustong mamasukan dito kasi alam nila kung gaano kaitim yung budhi mo. Sira ulo ka! Gusto mo talaga atang paputukin ko yung uso mo Ano, sasaktan mo ako? Wala na tayo sa high school, Leo. Kung dati pagsusumbong lang sa teachers ang kaya kong gawin, pues ngayon pwedeng kitang ipablatter. O di kaya ipa-aresto. Kaya kung ako sa'yo, pag-iisipan ko na mabuti ang binabalak mong gawin sa akin. Hello? Okay, copy. Oh, eto yung susi. Okay na raw yung kwarto mo. Alam mo kung ano ang nakakalungkot? Matagal na panahon na ang nakalipas. At handa na akong kalimutan lahat ng mga nangyari sa atin noon. Pero mukhang hindi ka na talaga magbabago, Leo. Kung tutusin, mas lalo lang ako naaawa sa'yo. Hindi ko lubos inakala na yung resort pala na yon ay negosyo ng mga magulang ni Leo na ipinamana sa kanya. Sobra akong nabigla kasi sa dami ng resorts na pwede kong puntahan ay doon pa talaga ako napadpad sa resort ni Leo. Pero naisip ko rin na maliit lang naman ang probinsya namin. Kaya hindi nakapagtataka kung nagkakasalubong ang mga tao doon. Sa totoo lang, noong araw na yon ay gustong gusto ko talagang umalis sa resort kasi bumalik lahat ng sakit na dulot sa akin ni Leo. Pero naisip ko rin na sayang naman yung binayad ko sa room at advance booking pa. Tapos ay bayad na. Mabuti na lang at hindi ko na muling nakita si Leo habang naka-check-in ako doon.
Nung nag-usap kami ni Leo ay medyo naging matapang ako, pero to be honest, Papa Dudut, ay takot ako at kinakabahan pa rin ako. Sa totoo lang, ako pa rin yung dating Matthew na takot at palaging kinakabahan. Pero masasabi ko na lang talaga na nagiging expert na ako sa mga pagpapanggap na wala akong kinakatakutan. Pero effective naman, hindi ba? Kasi kahit papaano ay tinandana na ako ni Leo noong pagkatapos kong mag-check-in. Inisip ko na lamang na pagkatapos ng bakasyon ay pupunta na ako ng syudad at doon ko na talaga sisimulan ang bagong buhay ko. Tulad ng plano ko, 2 linggo pagkatapos ng bakasyon ay pumunta na ako sa syudad. Ang unang plano ko sana ay mag-apply sana as field reporter. Pero nung nalaman ko yung sahod na inoffer sa akin ay hindi ko na tinanggap. Kaya naghanap na ako ng ibang trabaho. Eventually nakapasok ako bilang HR sa isang call center. Maganda naman po yung benefits at sakto naman ang sahod sa cost of living ko. Kaya tinanggap ko na. Masaya ako kasi kahit papaano ay natutulungan ako ng trabaho ko na mawala yung pagiging mahiyain ko. Kailangan ko kasi mag-interview ng mga call center applicants. 1 taon na ang lumipas at kahit papaano ay satisfied pa rin ako sa trabaho ko dahil meron pong salary increase. Nung una, tandang-tanda ko pa yung sinabi ko sa sarili ko na kukuha ko ng trabaho na related sa kursong tinapos ko. At hindi rin magtatagal ay aalis din ako sa trabaho ko bilang HR recruiter. Pero hindi ko namamalayan. Unti-unti na pala akong napamahal sa trabaho ko bilang HR recruiter. Tuwing may aplikanteng nakakapasa sa interview ay sobrang saya ko para sa kanila. Tapos yung mga hindi naman nakakapasa, parati ko silang ini-encourage na mag-apply muli at binibigyan ko sila ng tips kung papaano nila may improve ang kanilang skills. Para handa na sila kung sakaling mag-apply sila. Yung dating mahiyain at introvert na Matthew ngayon ay friendly na at hindi na kinakabahan tuwing kumakausap ng mga tao mula sa iba't ibang estado ng buhay. Malaki po ang naitulong ng trabaho ko bilang HR interviewer sa personal development ko. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw habang nagpapahinga ako sa apartment namin pagkatapos ng shift ko ay nag-scroll ako sa mga pictures sa cellphone ko at nakita ko yung mga photos ko noong nagstay ako sa resort ni Leo. Bigla akong na-curious kung may pagbabago pa sa resort. Kaya nag-research ako, Papa Dudut. Sobrang gulat ko nang malaman ko na sinarado na pala yung resort months ago at nag-file ng bankruptcy ang may-ari. Ayon po sa balita ay nalulung daw si Leo sa bisyo at hindi na niya nababayaran ng maayos sa mga empleyado. Kaya napilitan ito na isarado ang resort. Medyo malungkot ako kasi may potential sana ang resort na yon. Pero syempre iniiwasan ko na yung mga nangyari sa probinsya at tuluyan na akong nag-move on. Hanggang isang araw, may isang tao na nagpatigil sa puso ko at nagpalakas sa kaba ko. Habang chinecheck ko ang mga resume ng mga taong interviewin ko, noong araw na yun ay may nakita akong pangalan na talagang nagpatigil sa puso ko at nagpalakas sa kaba ko. Leo Garcia. Kahit na ang lamig-lamig ng aircon noong time na yon ay talagang pinagpawisan ako. Hindi ko alam kung bakit. Kasi noong nagkita kami sa resort niya, hindi naman ako ganito kakabado. Siguro kasi ay hindi ko iniisip na sa dinami-dami ng mga tao na pwede kong makasalubong sa bagong yugto ng buhay ko ay siya pa talaga ang makikita ko. Ang taong nagdulot sa akin ng maraming pasakit noong kabataan ko. Hindi ko alam kung bakit kami laging nagkakasalubong. At sa totoo lang ay naisipan ko nang mag-resign ang mga panahong yon kasi gusto ko na lamang talagang malayo sa kanya. Hindi ko makakalimutan kung paano ko talaga pinilit na gawing formal at professional ang interview. Nabigla ako kasi parang sobrang bait at marespeto ni Leo ng mga oras na yon. Sa totoo lang,
Ang nasa isip ko lang noon ay sobrang plastic mo naman. Pero syempre ginawa ko pa rin ang maayos ang trabaho ko. Napag-alaman ko rin sa interview namin na ang dahilan kung bakit nag-a-apply siya ng trabaho ay dahil gusto niyang magbagong buhay at iwanan yung nakaraan niya na punong-puno ng bisyo at pagsisisi. Hindi ko maipagkakaila na magaling siyang mag-English, Papa Dudut, at maganda rin ang problem-solving skills niya. Kaya yun rin mismo ang dahilan kung bakit siya nakapasa. Nang makapasa siya, kinongratulate ko siya, nag-goodbye ako at dali-dali akong lumabas ng interview room. Lunch break ko na rin noon at siya na ang huling aplikante ko bago mag-lunch break. Hindi ko inakalang pagkatapos ng interview ay magtatangka pa siyang kausapin ako ulit, Papa Dudut. I-check mo na lang ang email mo for the next step regarding your application. Sobrang thank you talaga. Kung wala ka ng ibang tanong, I'll go ahead now. Matthew, sandali lang. Kukunin ko na tong pagkakataon na to para mag-sorry sa'yo. Pasensya ka na talaga ha, sa lahat ng mga nagawa ko. Alam ko na sobra-sobra yung sakit na naidulot ko sa'yo sa loob ng maraming taon. Narealize ko lang yun nung magsimula nang bumagsak yung negosyo ko. Tsaka nung unti-unting nawala sa buhay ko yung mga kaibigan ko. Ganun pala yung pakiramdam, no? Parang isang plastic na bote na kapag wala ng silbi, basta-basta ka na lang itatapon tsaka babaliwalain. Matthew, maniwala ka. Nung panahong nawala ang lahat sa akin, dun ko naisip na nakarma ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Kung pwede ko lang sanang ibalik yung oras, mas mag-iisip ako ng tama. Hindi ko gagawin lahat ng mga ginawa ko sa'yo noon. Wala na tayong magagawa doon. Nangyari na ang nangyari. Ngayon kung wala ka ng iba pang tanong, mauuna na ako. Matthew, teka lang sandali. Bitiwan mo ang kamay ko. This is so unprofessional. I'm sorry. Nabigla lang ako kaya hinila ko yung kamay mo. Please, pakinggan mo muna ako. Ang totoo niyan, sobra ako nai-insecure sa'yo noon. Kasi tanggap mo yung sarili mo kahit ang awkward mo, kahit na loner ka nung high school tayo. Kailanman, hindi mo kinailangan na magpanggap. Hindi ka tulad ko. Kaya ako naman nagawa lahat ng yun sa'yo. Kasi ang totoo niyan, Matthew, hindi ako straight. Ano? Matthew, bakla ako. At yung dahilan kung bakit lagi kitang inaasar at binubuli dati, kasi gusto ko talagang mapalapit sa'yo. Ginawa ko yun kasi hindi ko kayang tanggapin yung nararamdaman ko eh. Hindi ko matanggap sa sarili ko na nahuhulog na pala yung loob ko sa kapwa ko lalaki. Ibig mong sabihin, all this time ginawa mo ang lahat ng yun dahil… Dahil mahal kita, Matthew. Mahal na mahal kita. Matagal na. Pambihirang pagmamahal yan, Leo. Kinawawa mo ako ng paulit-ulit hanggang sa umabot ako sa puntong ginusto ko nang mamatay. Kung yan ang tawag mo sa pagmamahal, mas mabuti pang wag mo na lang akong mahalin. Kasi hindi ko matitiis na mahalin ng isang hayop na katulad mo. Matthew, sorry. Sorry talaga. Gagawin ko lahat para mabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Please, papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Leo na kilala mo. Please, Matthew. Leo, sabihin mo nga sa akin, kung hindi bumagsak yung negosyo mo, kung hindi mo naramdaman sa ibang tao yung mga pinaranas mo sa akin noon, sa tingin mo ba magkakaroon ka pa ng lakas ng loob para mag-sorry at aminin niyang nararamdaman mo? I don't think so. Kaya please lang, umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras. Matthew, sige na naman oh. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng isa pang pagkakataon. Please, please. Matagal kong hinintay ito na magkita tayo, Matthew. At ngayon na nandito na ako sa harapan mo, hindi ko na pakakawalan tong chance ko na to. Ayan! Old habits die hard nga talaga. Yan ang totoong ikaw, Leo. Yung tipong hindi tumitigil hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Ganyan na ganyan yung ginawa mo sa akin nung high school, di ba?
Kaya please lang, tigilan mo na to. Nananahimik na ako. Maniwala ka o sa hindi. Sobra akong inuusig ng konsensya ko tuwing naaalala ko yung mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi mo deserve yung mga nagawa kong yun. Alam ko na napakagago kong tao. Pero Matthew, gusto ko nang itama lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo sa tamang paraan na mahal kita. Parang awa mo na Matthew, isang pagkakataon lang yung hinihingi ko sa'yo. Please. Gusto mong malaman kung bakit ka inuusig ng konsensya mo, ha? Dahil masama kang tao. Hindi ko nga akalain na may konsensya ka pa pala. Ngayon ko na-realize lahat ng mga pagkakamali ko. At ngayon tanggap ko na kung sino talaga ako. Mas malaya na ako ngayon. At mas madali ko nang mapaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Ine-expect mo ba talaga na ganun lang kadali at kasimple ang lahat, ha? Yung tipong magsusorry ka tapos patatawarin kita. At kinabukasan, itutulog ko lang yung sakit na dinulot mo sa akin ng napakatagal na panahon. At pagising ko, magiging okay na ang lahat? Sa tingin mo ganun lang kadali yun, ha? Sana nga ganun lang kadali, Leo. Pero hindi eh. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung sakit na pinaranas mo sa akin ng napakaraming taon. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin. Gusto mo akong saktan? Gawin mo. Suntukin mo ako. Bugbugin mo ako. Titiisin ko lahat yun, Matthew. Kahit gaano kahirap. Basta mapatawad mo lang ako. Hinding-hindi na kita mapapatawad, Leo. Walang tigil yung takbo ng utak ko kakaisip kung may mali ba sa akin noong mga panahong binubuli mo ako. I'm sorry. Pero isang malaking suntok sa buwan ang gusto mong mangyari. Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako kayang patawarin sa ngayon. Pero kahit na hindi mo pa ako kayang patawarin, sana hayaan mo ako na ipakita at iparamdam sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan ng lahat. Pero huli na ang lahat, Leo. Pinaramdam mo sa akin na para akong walang kwentang tao noong mga panahong kinailangan ko ang pagmamahal na sinasabi mo. Nanumbalik lahat ng sakit na dinulot mo sa akin nung nakita kita. Habang buhay na nakatatak sa puso at isipan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi kita masisisi. Alam ko na nakatatak na sa puso at isipan mo lahat ng nagawa ko sa'yo. At habang buhay kong dadalhin yun. Habang buhay ako makukonsensya, Matthew. Alam ko na wala akong karapatan na humingi ng tawad sa'yo pero hindi ako titigil. Papatunayan ko pa rin sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. At kung gaano kita kamahal, Matthew. Leo, I'm leaving. At kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa bago mong trabaho. Gaya nung sinabi ko kanina, nagsasayang ka lang ng oras mo. Sobra po akong nawindang at nagulat sa lahat ng mga sinabi ni Leo sa akin, Papa Dudut. Mabuti na lang po at nasa cafeteria lahat ng empleyado para mag-lunch noong time na nangyari yung sagutan namin ni Leo. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman ko pagkatapos ng araw na yon. Yung high school bully ko na sobrang nagpahirap sa akin, ngayon ay nagmamakaawa na para patawarin ko siya. Pero bakit ganon? Parang wala akong nararamdaman na kahit na kaunting satisfaction. Kasi hindi ba yun naman ang pinapangarap ng lahat na humingi ng tawad yung taong gumawa sa kanila ng pagkakamali? Pero bakit ganon? Naramdaman ko na paunti-unti nang lumalambot ang puso ko kay Leo ng mga sandaling yon. Pero sadyang pinigilan ko lang talaga ang nararamdaman ko at sinubukan ko na lamang na pairalin ang galit ko. Pero sobrang hirap gawin yon. Kasi mukhang sincere at sising-sisirin si Leo noong kinausap niya ako. Gulong-gulo ako sa mga emosyon ng mga panahong yon. Hindi ko akalain na ang dahilan ng pambubuli ni Leo sa akin ay dahil hindi niya matanggap na hindi siya straight. At unti-unti niyang nararamdaman na nahuhulog na pala ang loob niya sa akin. Ewan ko ba kung matatawa ako o mapipikon ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ang labo lang kasi alam kong hindi yon valid na reason para manakit ka ng kapwa mo. Kung sana nga lang kung sana'y tinanggap niya agad yung nararamdaman niya at ang tunay niya na pagkatao noong simula pa lang ay baka hindi na umabot sa puntong kailangan niya pa akong ibuli.
para ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Kaya tuwing naaalala ko ang lahat ng ginawa niya ay mas lalo lang nadadagdagan ang galit ko. Pero sobrang nakakapanibago kasi yung Leo na nasa isipan ko, yung Leo na ginawa kong punching bag ay sobrang iba na sa Leo na nakikita ko ngayon sa building. Hindi na ako tinigilan ni Leo, inalam niya kung saan ang locker ko at palagi niyang iniiwanan ng chocolates, bulaklak at mga letters sa labas ng locker ko. May mga pagkakataon pa nga na inaabangan niya ako sa labas ng building pero hindi ko siya kinikibo at lagi po akong nagpapanggap na hindi ko siya kilala. Pero hindi ko po akalain na may mangyayaring isang pagkakataon na magpapabago ng lahat ng pagtingin ko kay Leo. Gabi po yun at pauwi na ako galing sa shift ko. Nang mga time na yon ay kausap ko yung manager ko sa cellphone habang naghihintay ako ng bus sa likod ng building namin. Habang si Leo naman, ng gabing yon ay nasa tapat ng kinakatayuan ko. Sa smoking area, nagyoyosi. Sabi ko sa sarili ko noong time na yon ay hindi na talaga nagbago ang loko. Sunog baga pa rin hanggang ngayon. Napansin ko na tinititigan ako ni Leo at parang may balak siyang kausapin ako pagkatapos niyang magyosi. Pero iniiwasan ko na lamang siyang tignan. At nagdasal ako ng taimtim na sana ay may dumating ng bus para makauwi na ako. Yung cellphone ko! Sabi ko na nga ba, snatcher yun eh. Matthew, dyan ka lang. Babawin ko yung cellphone mo. Leo! Wag na! Leo! Matthew, sorry. Hindi ko nabawi yung cellphone mo. Hindi ko inaasahan na sasaksakin niya ako. Diyos ko, Leo! Yung braso mo! Ano ka ba? Konting galos lang to. Malayo naman to sa bituka eh. Promise, ayos lang ako. Anong konting galos? Ang lalim ng sugat mo! Kailangan natin bumalik ng office. May clinic doon, halika na. Matthew, ano ka ba? Huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Huwag ka na nga magmatigas. Bakit mo pa kasi hinahabol yun? Hindi ka ba nag-iisip? Mabuti na nga lang at yan lang napala mo. E paano kung baril ang dala nun, ha? Paano kung nasaksak ka ng mokong na yun? Okay lang. At least mamamatay ako na may nagawa man lang akong isang mabuting bagay para sa'yo. Alam mo, loko ka rin eh. Leo, sa totoo lang, galit pa rin ako sa'yo. Pero alam mo kung saan ako mas nagagalit? Mas nagagalit ako sa sarili ko. Kasi hindi ko maintindihan kung paano ako napagod at nasaktan ng napakatagal na panahon. Tapos, bigla na lang dadating ang araw na di ko namamalayan na unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Anong sabi mo? Napakatanga ko talaga. Bakit ko pa kasi sinabi yun? Hindi. Teka lang sandali. Gusto ko maging totoo ka sa akin. Matthew, ipaglalaban ko na to kung bibigyan mo lang ako ng go signal mo. Matagal ako nagsinungaling sa'yo. Nagpanggap ako. Pero gusto ko nang ayusin yun. Gusto ko nang itama to. Gusto ko nang maging totoo. At magsisimula ako sa'yo. Gusto ko iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, Matthew. Pero hindi kita mamadaliin. Alam ko na hindi biro yung dinanas mo sa lahat ng mga nagawa ko. At kung kailangan ko maghintay habang buhay para mapatawad mo, titiisin ko yun. Gagawin ko yun. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko to. Pero oo na. Anong pero oo na? Anong ibig mong sabihin? Pinapatawad na kita. Seryoso ka ba? Paano kita matatanggihan binuwis mo na nga yung buhay mo para sa akin? Matthew, thank you. Pinapangako ko sa'yo hindi mo pagsisisihan ang araw na to. At hindi ko sasayangin yung chance na binigay mo sa akin. Thank you. Aray, Thank Leo, you. medyo masakit na. Ay, Daan-daan naman sa pagyakap mo. sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Pero sandali lang. Lilinawin ko lang ha. Pinapatawad kita. Pero hindi pa kita sinasagot. Sandali nga lang. Sa totoo lang, ako tong naguguluhan sa'yo eh. Ano ba? Humihingi ka ba ng tawad sa mga nagawa mo sa akin o nililigawan mo na ba ako? Paano kung sabihin ko sa'yong pareho? Leo,
Aaminin ko, oo, totoong nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa alam kung handa na ako makipagrelasyon sa'yo. Alam ko na hanggang ngayon nabibigla ka pa rin. Pero hindi kita minamadali. Narealize ko rin na hindi naman natin talaga kailangan magmadali. Sapat na sa akin to, yung pinatawad mo ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa'yo. Salamat, Leo. Sapat na sa akin yung binigyan mo ako ng chance para maipakita sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan yung mga nagawa ko sa'yo noon. Kung tutuusin nga, sobrang swerte ko dahil bumabawi sa akin yung high school bully ko. Hindi lahat ng nabubuli nabibigyan ng ganitong chance. Alam ko pero hindi pa rin nun mababago yung katotohanan na maling-mali yung mga ginawa ko sa'yo noon. Lalong-lalo na nung high school tayo. Leo. Hinding-hindi ko na mababago yung mga nagawa kong yun. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para iparamdam ko sa'yo araw-araw na hindi mo deserve yung mga nagawa kong yun. Pero bago ka bumawi sa akin, babalik na muna tayo ng opisina. Dadalhin na talaga kita sa klinik. Kailangan natin patignan yung sugat mo. Sabi ko naman sa'yo malayo sa bituka to eh. Ano ba? Dadalhin kita sa klinik o babawiin ko yung sinabi kong pinapatawad na kita? Eto naman gumaganon pa. O sige na, magpapaubaya na ako sa'yo. Tara na sa klinik kung yun ang gusto mo. Puro kakalokohan. Halika na. Pumunta kami sa klinik ng office namin ang gabing yon, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay naagapan naman ang sugat ni Leo. Sa totoo lang ay gumaan na rin ang pakiramdam ko nang pinatawad ko siya. Narealize ko na masarap palang magpatawad lalo na kung sincero or genuine ang humihingi ng tawad. Ng mga panahong yon pakiramdam ko ay gusto na akong ligawan ni Leo. Pero nag-alinlangan siya dahil sobrang guilty pa rin siya sa mga nagawa niya noong high school ako. Pero kahit na ganoon ay hindi po siya tumigil sa pagpaparamdam sa akin na espesyal ako. Kinalaunan ay pumayag na rin ako na manligaw siya at sa sobrang saya niya nang sinabi ko yon, niyakap naman niya ako ng sobrang higpit. At para bang gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na pumayag na akong ligawan siya. Pagkatapos ng isang taon ng panliligaw ay sinagot ko na siya, Papa Dudut, at sobrang tuwa niya. Ngayon ay pareho na kaming 29 years old at 14 years na ang nakalipas mula nang graduate kami ng high school. Aaminin ko na may mga trauma pa rin ako mula sa pambubuli ni Leo noong high school. Kaya hindi naging madali ang relasyon namin. Paminsan-minsan ay binabangungot ako at bigla na lamang akong sumisigaw. Pero hindi nagsawa si Leo na iparamdam sa akin na ligtas ako sa piling niya. At mas lalo kong napatunayan na talagang nagbago siya dahil paminsan-minsan ay nagpa-participate din siya sa mga anti-bullying campaigns. Madalas din siyang magbigay ng mga speech sa mga high school students tungkol sa trauma at epekto ng pambubuli. Sobrang proud ako sa laki ng pinagbago niya. Ngayon ay nagli-live-in na kami ni Leo. Pareho na kaming freelancer at masaya kami sa mga trabaho namin dahil may oras kami para sa isa't isa. Sobrang ironic ng buhay kasi dati ako tong minamanduhan ni Leo. Pero ngayon ako na ang nagmamando sa kanya. Pero in a good way syempre. For example, tinutulungan ko siyang unti-unting tigilan yung pagyoyosi niya. Paminsan-minsan may mood swings siya kapag hindi siya nakakapagyosi. Pero hindi niya ako sinasaktan mula nang humingi siya ng tawad. Kapag bad mood siya, kumakain na lamang siya o di kaya ay naglilinis ng bahay. Ako naman, kapag hindi maganda ang mood ko, nilalambing ako kaagad ni Leo o binibilhan niya ako ng kung ano-ano. Tapos kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan o away, hindi siya pumapayag na matapos ang araw na hindi kami nagkakasundo at nagkakabati. Ibang-iba na siya kumpara noong 15 years old pa lamang kami. 7 years na kaming magkarelasyon ni Leo at sana'y tumagal pa ang relasyon namin, Papa Dudut. Sa mga kabarangay natin na currently in a relationship, sana'y maging matatag din po kayo ha.
Maraming salamat din po sa inyo Papa Dudut dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ng buhay ko sa pamamagitan ng programa ninyo. Naging malaking tulong po ito para sa akin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Matthew. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.